O what's up mga Yun, katotpi? Yes sir. Yun, What's up? Nagbabalik na naman po kami. Today ang pag-uusapan natin, Papa Dens, is yung societal pressure ba, yung expectations kapag couple kayo o kahit yung live-in kayo o legally married kayo, ganun. Parang may ano na kailangan mag-anak agad, ganun, magparami, kumbaga. So Anak ng puta. Let's explore that. Let's explore that. Bagong lahat, syempre, intro muna tayo. Let's go. Let's do this. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan. Kamusta kayo lahat, mga katotpi? Eto na naman kami. Eto na naman, mga tsuhin yung ang daming ebas. Daming ebas sa buhay. Pre, bago tayo magsimula, pre, gusto ko lang, i-shoutout yung 272. Yeah. Na natin sa Facebook at saka yung 100, ilan pa tayo sa YouTube? Para 100 plus. 102, 102 subscribers. Shoutout sa iyo. Kung wala kayo, nandito pa din kami. Pero maraming salamat sa inyong pag-subscribe at pagtangkilik sa The Opinionated Titos. Yes, maraming salamat po. Episode na tayo ngayon, pre? 22? 22. 22. Hindi, pre. 23. 23? Alam mo yun? Episode 23 na tayo, pero baka meron pa rin hindi nakakakilala sa atin dyan. Ayan, sige. Ako nga pala si Papa Dencio, ang tito mo na mas galit pa sa asawa mo pag hindi ka nagpaalam kung saan ka nagpunta. Ayan, yari ka. At ito yari. Ito naman si Boss Lots, ang tito niyong medyo galit lang. Pero secretly, baka mas galit din ako. Pero medyo lang. Mukha lang medyo. May times lang. May times lang. Hindi napipigilan ng emosyon. Yes, sir. Kung nagpakilala na rin tayo, baka naman gusto na rin nilang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nasa Facebook din kami and Spotify. And inaayos ko pa din sa yung natin, yung TikTok. Kasi uso rin yung TikTok TikTok. Yes, sir. Ayan. Okay. So, yun. Huwag nang kalimutang mag-subscribe. Since nandito na rin naman kayo. Subscribe na. Let's go. Okay. Simulan na natin. Baka hinihintay na tayo ng mga katotpi. So, yun nga, Papa Dens, katulad ng sinabi natin sa intro, yung mga, mga pressure ba ng mga society na pag galimbawa, couple kayo, kahit live-in, di ba? Pero legally, kumbaga nagsasama ng parang as husband and wife. Tapos, yung mga legal naman, kumbaga sa mga parents sila na parang yung, yung body clock mo, tumatanda ka na, mag-anak na kayo, alam mo yun? Kumbaga, syempre, ang pag-aanak, para sa akin, choice nyo yan Kumbaga, bawa kayo, di ba may anak kayo? Ayan, shout out kay Marky, Nice one. Tulog lang. Shout out kay Marky. Tulog ka lang muna, umaya ka na umiyak. Ayun, katulad niyan, choice niyo yan, di ba? Kumbaga parang you want to procreate. Pero meron din kasi mga couples na ayaw mag-anak o hindi magkaanak. Alam mo yun, maraming reasons and kumbaga ang nape-pressure sila dun sa sinasabi ng mga nung mga magulang o kamag-anak na kailangan mag-anak ka na. Nag-e-expire na yung mo. Bahay bata mo. Bahay bata, si Milya mo. Si Milya mo. Oo. Yun ang akala nyo. Kaong-kaong na daw. Kasi alam mo, pre, yung pre,
tawag dito. Isa ganyan. Actually, parang mas yan based on experience tsaka sa mga naririnig ko. Yung more on sa mga kamag-anak yan pre. Not necessarily sa magulang. Teka, pre. Mukhang nag-brown out sa inyo. Namatay yung background lights ko. Si Papa Dens po, may technical difficulty. Pero sige, Papa Dens, sabihin mo muna yan at... namamatay. Oo, namamatay. Lobat namamatay. Lobat yung ating, yung technical team natin. Puta, pagagalitan ko mamaya. Hoy, technical team, ba't di mo sinards yung background light? Nag-brown out ako bigla. Putang ina. Pero, yun nga. Going back to sa sinasabi ko, pre. Sige. Ako, based on personal experience, more on sa kamag-anak yan Para sa akin, na parang, yung may mga tsahin ka na, especially yung mga gayon, mga tsahin, pre. Yung mga, ilang taong ka na, hindi ka pa, parang, minsan alam mo yun, parang syempre, dahil nga, nire-respeto, may respeto pa din ba, kahit nabubuisit ka, na hindi mo na lang sasagot na parang, o nga po parang sagot na lang kadalasan, o nga po, tinatry naman namin, ganyan. Na parang... Sinusiyot naman po namin. Oo, pero sa loob-loob mo, tangina, gusto mo talaga sabihin, tangina mo, pag nag-anak ba ako, ikaw ba magpapadigatas dito? Ayan. Ikaw ba magbabubuhay dito? Kasi alam mo yun, pre, na tayo na parang yun kasi yung norm talaga na pag mag-asawa, may anak, ganyan. Pero kasi, ang take ko dyan, ako, may mga kaibigan din ako na it's either by choice na ayaw nilang mag-anak and meron din talaga na hindi talaga magkaanak. Di ba? Na ang ko dun is parang kung choice nilang hindi mag-anak, putang ina, irespeto mo yun. Di ba? Kasi again, hindi lahat tayo pare-parehas ang pag-iisip. Kung talagang yun yung choice nila anong gagawin mo? Kung na buhay nila yun Kumbaga nape-pressure din sila, di ba? Oo, na parang hindi sa ganun feeling ko hindi pressure More on nakakabwisit na. Na parang dinidiktahan na, Oo, na parang ayoko nga Kahit ba? Tsaka alam mo yun, usually kasi yung mga ganyang couples na ayaw mag-anak. Yan? Mutual understanding between them yan na tama. Ayoko, ikaw ba? Gusto mo ba? Or Kasi, alam mo yun, if it's their choice, putang ina, wag mo silang pakialam. Unang-una, hindi naman ikaw magpapadede dyan. Hindi naman ikaw mag-aalaga niya. Magpupuyat. Sabi nga ni Alex Calleja, putang ina, yung mga kamag-anak nyo na yan, yung mga lolo-lola ng mga magiging anak mo. Putang ina, nandyan lang yan pag masaya yung bata. Pero pag umiyak yan, tumae yan, putang ina, ibabalik na sa'yo yan. Sa bagay, tama. May naman siya. Make sense siya, pre. Legit yun, di ba? 100%. Walang kaplastikan. Yun talaga nangyayari, di ba? Tama naman. May sense yung sinasabi ni Alex Calleja. Pero kahit joke yun, pre, syempre, may mga tatamaan doon. Pero, totoo naman di ba? The truth hurts, ika nga. Yun nga, may mga, talaga na it's either ayaw or yung tinatawag nating, nasa dinky stage or dink stage. Yung dinky, pre, pamilyar ka dun sa term na nun. Yung kilala ko si Dinky Do yung kilala ko diyan. Si Dinky Do, RIP Dinky Do, RIP. Yung Dinky, yung Dinky is double income, no kids yet. Tapos yung Dink, double income, no kids. Choice nila na walang kids. Choice talaga. Parang ganun, di ba? Syempre, katulad nga ng sinabi mo, pag umiyak na yan, ipakapasa rin naman nila yan. Sila rin, kayo ba yung magpupuyat? Kasi yung iba, pre, yung choice nila na hindi magkaanak, minsan hindi dahil gusto nila Minsan, pre, may mga instance pa na, anong tawag dito, yung hindi nila kaya, kumbaga parang ayaw nilang mag ng bata, o bumuo ng bata,
Para lang for the sake na, eto na, may anak na kami. Masabi lang na may anak, no? Masabi lang, oo. Siyempre, niisip din nila yung financial, nila, paano kung wala silang pera o wala silang pangtusto sa bata, tas tanggap nila yon. So, kumaga parang choice nila pareho na pag-usapan na parang di natin kaya magdagdag ng isang bungangang pakakainin for a lack of a better term, kumbaga, di ba? So, it's better na mag-decide na tayo na wag na tayo mag-anak or let's keep the doors open. Maybe pag nanalo tayo sa loto o magkaroon ng stability o umokay ang ating financial situation, why not? Parang iba-iba ng sitwasyon. Pero yun nga, yung ayaw nga natin dito na dinidiscuss is yung pe-pressure ka o kailangan kapag kailangan mag-procreate ka. Na. Oo, dinidiktahan ka. Kumbaga, paulit-ulit na lang eh. Alam mo, pre, maidagdag ko lang dun sa sinasabi mo na yung hindi pa kasi natin kaya, ganyan-ganyan. Meron kang kamag-anak or kakilala na sasabihin sa'yo, bakit yung mga, yung mga nasa slums, ganyan-ganyan, or yung mga nakatira sa ilalim ng tulay. Sabi, iba't yun, nakakaya. Oo. Ang sagot ko naman doon, putang ina, exactly the point. Nakikita ko kung paano yung buhay nila. Ayaw ko bigyan ng ganung buhay yung anak ko. Oo, tama. Diba? Oo. Kapag parang hindi mo kino-close yung door, pero ayaw mo ng mga ganung klaseng sitwasyon sa buhay. Tipong ayaw mong, tangina, payag ka ba na, putang ina, may anak ka, tapos ganun yung buhay, di ba? Totoo naman. Ang lang doon is, siguro respetuhin mo, tsaka tangina, kaya man nila o hindi, kung desisyon nila yun, huwag ka nang mangialam. Walang pakialamanan. Kasi pre, meron pa ako idadagdag dyan, pre. Bakit yung sa slums, ang daming mga anak? Pre, ang tanong dyan, ano ba libangan nila? Exactly. Bored yung mga yun. Di syempre, pre, yun ang libangan nun. Kumbaga, marami silang time on their hands, kaya procreate sila ng procreate. Kaya nga nagkaroon ng education tungkol dun, yung gobyerno, nagkaroon ng mga proyekto, di ba? Family planning, mga ganyan. Di ba? Kasi nga, pre, since wala silang ginagawa at madalas silang magkasama, alam mo na, madalas idle time. Rabbit, sexy time lagi. Mga kuneho, no? Tsaka, isa pa yan, pre, madagdag ko dyan sa walang ginagawa. Yung may mga professionals din tayo mga kilala na yung ang priority nila is yung may ganun kasi iba-iba tayong priority sa buhay Merong priority na gusto na naming mag-anak. Meron naman mas pina-prioritize nila yung career nila over doon. Kumbaga yung mga ganong bagay. Kumbaga hindi porke nag-asawa ka, puta priority mo agad magkaanak ka. Hindi ganoon. Depende sa tao 'yon. Depende sa pag-uusap nung mag-asawa 'yon. At kung merong mangingialam na kung sino yung dapat mag-anak, dapat yung mag-asawa 'yon. Sila dapat yung magkakaintindihan. O kaya pre sila mag-alaga. Pwede din naman, di ba? Tangin na, gigil pala kayo magkaanak kami. O sige, mag-aanak kami, kayo mag-alaga. Di ba? Kumbaga, susustentohan ko na lang yan. O, bahala na kayo. Pero anytime na kunin ko yan, wala kayong palag. O kaya pre, sige, mag-aanak kami. Pero, yung reason kasi namin, hindi pa namin kaya. O ngayon, supportahan nyo kami financially, kami mag-aalaga, baliktad naman. Pwede rin, di ba? Pwede din, di ba? Magre-resign ako sa trabaho. At huwag kang magre-rebat na, putang tamad mo naman. Putang na, kayo yung pilit ng pilit ngayon, tamad. Dami nyo bas, putang na. Actually, pre, meron nga katulad yan, choice yan katulad nga nung boss natin, pre. Di ba, ang dami ng anak. Actually, kapapanganak at kababalik lang ng boss nating babae yan. Kilala mo yan, pre. Sa ating si Boss Dan. STL Dan yan. Ang kwento niya kasi dyan, pre, pangarap talaga nila ng magbuo ng malaking family. Kumbaga, pinaghandaan nila. Kumbaga, inipunan nila. Talagang kung karir, tapos tsaka sila nag-anak ng gusto nila. Kasi, pre, choice nila yun
choice nila nung alam ba kung bumuo man ginoke ko nga sabi ko boss parang bumubuo tayo ng basketball team o football team hindi choice nila kasi yun kung gusto nila mag-anak ng 12 na wala na pakialam yung kamag-anak nila kasi pre kumbaga, kung kaya nilang suportahan, kung kaya nilang alagaan, sabay-sabay, pagtustusan, wala namang problema yun It goes the same way. It's the same way as not having or the choice of not having kids. Kasi nga, yun nga, maraming reason. Sa maraming rason. Yun na nga, may iba nga, di ba? Gustong magkaanak, hindi magkaanak. Tapos, ipe-pressure meron pa din na... ganun, pre. Pressure mo naman na gumastos artificial insemination. Pre, magkano artificial insemination? Mahina ang kalahating milyon, pre. Tapos, regardless yun, pre, kung mabuo o hindi. Kung mabuo o hindi. Bayad ka. Kawawa naman. Ikaw, halimbawa ako, wala pa kaming anak, di ba? Halimbawa, magpa-artificial, yung choice namin. Edi gastos kami 500. Tapos hindi na buo. Paano na kami babawi? Lang kami, middle income household lang kami. Paano yun? Di sana bumili na lang ako ng nag-down yung 500, dinown ko na lang kotse. Di ba? Wala totoo din. May mga ganun din. Ko na lang ng bahay. O kaya, sinuporta ko na lang halimbawa sa kapatid ko, halimbawa, na gustong mag-aral. Di ba? Maraming pwedeng kaysa ipilit mo yung hindi, yung gagastos ka na, it's either walang kasiguraduhan o madadali yung financial, planning nyo. Hindi lang kasi sabi nila nga nila ang pag-aanak din, rin yan, commitment. And, of course, syempre, kailangan handa ka din. Ayan, di ba? Tsaka pre, yung pag nagkaanak ka, yan? Tawag din, lifetime commitment yan, pre. Kumbaga, yung kasabihan na pre, hindi natatapos ang pagiging magulang mo, pre. Kasi ako, kagaya ko, pre. Kumbaga, may pamilya na akong sarili. Pero, may mga times na kinakailangan ko yung suporta ng nanay ko. Diba? Kasi as we all know, wala naman na yung airpot ko. Pero yun nga, kahit nung nabubuhay pa yung airpot ko, kumbaga nagsariling buhay na din ako. Ang kasi doon is, yun nga, kumbaga siguro, pangit sabihin na yung pagiging anak ko ay natapos na. Kasi nga, nagsariling pamilya na ako. Pero yung pagiging magulang nila sa akin, kumbaga, lifetime commitment yan na pag lumapit sa'yo yung anak mo, kasi alam mo yun, kasi hodang problemang pinansyal, problemang emosyonal, problema sa pamilya, alam mo yun, anak mo, at the end of the day, anak mo pa rin yun. Parang ganun. Kasi meron dyan, pre, yung iba, alam mo yun, mag-aanak, pero wala na. Parang, alam mo yun. Parang yung kilala pala nating hindi na nating papangalan ng rapper na kalbo. Naalala mo yun, pre, yung statement niya. Ang sabi niya, ang niya lang, ba't kumbaga hindi niya aalagaan. Kumbaga, pinaluwal niya lang or binuntis niya lang. More on daw siya, yung pag-hustle, pag-grind, ganyan. Diba? Asa na emosyon ako naman, pre, ang ko naman doon, bahala siya sa buhay niya. Hindi, ang ko naman doon, pre, siguro, ang niya, mas priority niyang, magpayaman, or kung what not. Or supportahan yung pamilya. Ang ko na lang doon, tangina, kung hindi mo rin pala kaya mag-spend time sa anak mo, huwag ka na mag-anak. Kasi hindi lang naman 'di ba? Yung katulad nga nung sinabi mo kanina na hindi natatapos maging magulang kasi may mga advice ka rin na pwedeng ibigay o suportahan yung anak mo. Yun pa lang emotional support. Kailangan din nila yun, pre, sa pagpapalaki. Hindi lang naman dapat nanay yan Although, saludo nga tayo sa mga single parents na tinataguyod ang kanilang mga anak. Pero, syempre, hindi ideal yun. Kumbaga, ako, katulad ko,
ikaw, na ilang taong ka nung nawala si dad mo? Mga ilang taong ka nun? Ano na ako nun? Matanda na ako nun. Okay. Ako kasi, siguro hiwalay... 28 yata ako nun, 27. May edad ka na. Yung ano kasi, yung sa sitwasyon ko kasi, I never grew up with a father kasi nga, naghiwalay sila ng mother ko early. So, ayun, medyo may mga lacking pa din. Siyempre, may mga pagkakataon na nung bata ako, naiinggit ako sa mga may tatay na nakikipaglaro sa kanila yung mga anak nila. Maraming ano yun yung sa emotional ng bata 'di ba? Iba pa rin yung may nandun yung tatay, hindi lang dahil kailangan mabibigyan mo siya ng financial stability. Nandun tayo. Siyempre, duty mo yun na pag-aralin, na mabili ang kanyang pangangailangan, basic needs. Pero not to the point na po siya parang nag-anak ka lang tapos wala na. Wala nang wala nang suporta. Naratawa ako dyan yung pre. Yung, mayroon ako napanood na parang meme. Diba? Alam mo naman sa totoy, pre, pag sinabing black community, pre, kadalasan dyan, yung mga lalaki dyan, mga hit and run yan, pre. Absentee father, kumbaga, o kaya nakakulong. Yun yung joke, running joke. Ganun, pre. Natawa lang ako dun sa sinabi dun sa meme na parang, yung mga babae ngayon, parang, yung mga babae daw na sumisigaw ng kung paano dapat ang lalaki, dapat malaki ang income ng lalaki or dapat strong yung emotions sila, strong yung personality. Parang ang joke doon is yung mga babaeng nagsasabi ng ganyan kung paano maging lalaki, sila yung mga lumaking walang tatay. Oo. Running joke, kumbaga. Parang parang ang nakakatawa doon is, anong basehan mo? Wala kang tatay. Walang basis. Wala siya ng basis. Kumbaga kung ano lang yung, katulad niya, yung dikta ng society sa'yo o kamag-anak mo o whatever, di ba? Yun nga yung meme na sinend ko sa'yo, di ba? Yung parang, kapag ba ang babae, ang lalaki, hindi marunong magpalit ng gulong, less of ama na ba siya? Sa amin ng mga babae, oo. Kayo, kung hindi kayo marunong magluto ng home-cooked meal, less of a woman ba kayo? Pag hindi kayo marunong magluto ng from scratch, less of a woman ka ba? Biglang mindfuck sila bigla. Paano pre, yung itsurahan nila, parang yung yung galing sa club lang ba? Yung mga typical na party goers, pre. Na walang alam na gawin, kundi party-party, droga-droga. Party pa. Papaganda. Orgy-orgy. Oo. Ang isang ko pa dyan, pre, di ba? Nag-effort ka na kasi, pre, ang pag-make-up, ang ng mga shits na yan, pre, it takes time. Di ba? Yung iba, pinag-aaralan pa. May mga tutorial na pinapanood. Contouring pa silang tinatawag. Di ba? Kumbaga, puta ka na, kaya mo mag-ubos ng oras sa ganun. Bakit hindi ka rin mag-ubos ng oras on how to be a proper lady? On how to be a woman? Kasi pagiging babae, puta, hindi lang naman pagandahan yan. Hindi sa Kasi pre, pansinin mo pre minsan kung sino pa yung sabihin nila sa ba't ganyan dati yung, kunwari mayroong isang lalaking well-established, pre. Sabihin nila, dati yung mga dinidate niyan, mga chicks siya, bakit nag-end up siya sa, yung ganyang itsura ng babae? Yung nanay na. Oo, pero putang ina kasi, kaya siyang alagaan. Ayan. Putang ina, kagaya nga nung sabi nila, pre, yung ganda, putang ina, kumukupas siya. Tignan mo example na lang dyan, pre, si Dr. Vicky Bello. Diba? Maganda siya dati. Syempre, puro retoke, make-up. Wala na, hindi na kayang itago yung katandaan niya kahit anong gawin niya. Diba? Pero kung ikaw is a proper woman ka, a proper lady, putang na kaya mong dalhin yan hanggang pagtanda mo kahit ugod-ugod ka na. Kung paano mo pagserbisyuhan yung asawa mo. Hindi kayang yun, pre. Hindi matumbasan. Hindi kayang tawag dito. Hindi kayang mabura
Kagaya ng make-up na puta pag naligo ka, wala na yan. Wala na. Oo. Yeah. Oo. Gandang make-up lang, no? Oo, pre. Ayun Parang yun. kumbaga, I'm not invalidating yung pagpapaganda, which is normal kasi yan, babae kayo Tama. Pero again, kung nag-uubos kayo ng oras para sa kung paano mag-makeup, paano mag-ano ng maayos, paano, putangina, mag-invest din kayo ng oras nyo on how to be a proper wife, a proper lady, kung ano talaga yung pagiging babae. Oo. Katulad nga niyan, yung iba kasi, babalik tayo sa i-segue na natin diretso sa topic natin. Di ba? Katulad niyan, may mga nabubuntis agad. Kumbaga yung ibang couples natotrauma na biglang tangina ganito ba yung gagawin natin? Miserable yung tropa natin, bigla siyang nabuntis, kailangan pagplanuhan muna natin 'to ng maayos bago tayo mag-anak, di ba? Ganun naman. Hindi naman sarado. Kumbaga, parang kailangan ready tayo kasi baka hindi natin maalagaan, ganyan, masyado, o kaya, tulad yan, masyado pang bata. Masyadong batang isip. Paari ganun din Alam mo kasi sa panahon ngayon din, pre, no? Parang alam mo yun, yung mga ano na yun, parang base sa napapansin ko ngayon, parang yung topic natin ngayon is nag-a-apply para sa mga parang kaedad natin, pre. Kasi ngayon, alam mo, putang ina, yun yung, hindi ko naman nilalahat, pero putang ina, sobrang daming mga kabataan ngayon na parang putang ina, nabubuntis, tas putang ina, iaasa sa magulang na, ayun. Well, another issue to, or another topic to. Oo. Pero since nandito naman tayo sa mga kwentong anak-anak, na mga putang inang mga kabataan, ayos nyo naman yung ano nyo, putang ina. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, umaasa ka pa sa magulang mo, putang ina. Hindi kita pinipigilan sa kung anong gusto mong gawin. Pero dapat, maging maingat kayo. Yun lang yun. Kumbaga, hindi sinasabi diretso ng magulang yun na parang, sige, mag-ano kayo. Pero ang sinasabi niya, mag-ingat kayo. Kasi kung hindi nyo pa kaya, katulad nga, kumbaga, kung yung reverse naman ng topic natin is yung choice na hindi magkaanak or choice munang hindi mag-anak, dapat meron din kayong choice na hindi muna. 'Di ba? Na muna, masyado pa kayong bata at umaasa pa kayo sa magulang nyo, wag na muna. Wala parang alam mo yun, putang ina. Hindi, na lang pero alam mo yun, pre. Dumaan din naman tayo sa ganyan, pre. Pero oo naman. Diba? Dumaan tayo dyan. Pero maging maingat kayo. Kasi kapag nandyan na yan, pre, wala na. Alam nga namang ipalaglag mo o patayin mo yung bata. 'Di ba? Andyan na yan buhay yan So, kumbaga, katulad ngayon, wala pa tayong pre, yung yung sa yung pinalaglag, tawag doon, pre? In English, I forgot. Abortion, there we go. 'Di ba? Hindi naman legal din yung abortion sa atin. So, I would suggest na, 'di ba, let's be careful na lang. Kung di pa kaya, be careful. Yun ang tip ng inyong mga tito. Alam mo, isang din yan, isang sensitibong topic din yan, yung Kasi, wala lang. Tawag dito. Anong sensitibo yan? Parang, yung sa abortion na yan, kasi di ba sa pre, kaya sa tate, it's, I'm not sure if legal sa lahat ng states, pero I believe some states, legal ang abortion, di ba? Parang ang, masyado, kasi ako, pre, personally, I respect people's choices. Yan, di ba? I'm not pro abortion, pero I'm not against it din. Parang parang I'm leaving the decision dun sa may katawan. Dun sa tao. My body, my choice, parang ganon. Yun, dun sa kumbaga siguro maraming tataas ang kilay na putang ina, nasa katolikong bansa ka, tapos again, I'm not pro about it, pero I'm not against it. Kumbaga, I'm leaving that choice dun sa may katawan. Yun lang yun. Kasi at the end of the day,
Tangina, kahit anong pakingialam ang gawin mo dyan, putang ina, Wala. desisyon niya yun, Gagawin at katawan niya gagawin. yun eh. Tama. Oo. Diba? Siguro, better, doon, siguro. Better luck next time. Parang, oo, tsaka, parang, kumbaga siguro kailangan niya ng counseling ng tao na yun. Siguro after or before she goes through that, diba? Counseling muna, ano ka ba, ganyan. Pero, ayun nga, guys, ang inaano natin dito, yun nga, sensitibong topic yan kasi nga, nasa katolikong bansa tayo. Na talagang pag sinabi mong ganyan, puta, taas kilay talaga tao sa'yo. Totoo Pero naman. again, ako, yun nga, nire-respeto ko whatever kung anong decision nung may katawan. Katawan niya yun eh. Tsaka siya magdadala nun, hindi naman ikaw. Tama. So, yun. That's my, That's your take. Oo, towards yung ganong 2 topic. cents, Oo, bre. ako, pre, actually, parehas tayo, pero may idadagdag lang ako, pre. Diba? Yung sa akin, kung halimbawa, malegalize man siya, kasi hindi rin naman ako against, hindi rin naman ako, yung sa akin lang, pre, siguro kung malegal man yun is yung bigyan ng pagkakataon yung mga walang choice, katulad nung mga na-rape. Diba? Gusto ba nila yun? Gusto ba nilang ma-rape at mabuntis dahil na-rape sila? Hindi nila gusto yun. So, dapat meron silang choice nun. Tapos, sa isang banda naman, pre, kung na medyo kaya ako naaanong illegalize yan, pre, yung mga lack of a better term, yung mga kabataang malilibog, di ba? Na hindi na iniisip, hindi na, wala nang, kumbaga parang, may legal naman ang abortion, sige, muna sa akin, hindi na ako mag-wear ng protection, kumbaga, wala na akong takot, di ba? Na mag-procreate, kung sakali man, kasi, pwede ko namang ipalaglag yan, di ba? Yun naman yung ayaw nating mangyari dun sa bandang kung sakali man siyang ma-approve. Pero, kung i-apply lang siya, kumbaga parang may parameters para mag-abort ka. Ayan, katulad niyan, yun nga yung sinabi ko sa'yo, yung na-rape, di ba? Kawawa naman, wala naman silang choice eh. Halimbawa, pre, yung mga na-rape na mga minor de edad, tas nabubuntis, pre, hindi pa buo yung, yung reproductive system nun, kahit sabihin mo nabuntis na yun. Pre, mahihirapang mga anak yun. Parang biniyak mo na daing yun. Tsaka hindi nga nila choice yun, pre. Kawawa naman. Kaya dapat, meron, kumbaga, kung sakali mang maipasa siya, na natin. Kumbaga, lagyan natin ng parameters, hindi lang dahil trip mong magpa-abort. Diba? Yun lang yung take ni Boss Lots doon. Ayan. Okay. Sige. Tama. Lamang na humahaba na rin naman ulit ang ating usapan at napapasarap na naman as usual. Oo, bre. Let's end this with the quote na before you do something na alam mong mo kung halimbawa umaasa ka pa sa magulang mo, wag muna. At doon naman sa mga magulang or kamag-anak na ipine-pressure ang kanilang anak na mag-anak na at ang biological calendar mo is ticking at ayaw naman nila o hindi pa sila ready or wala talaga silang balak, respetuhin po natin yung desisyon nila. Respetuhan lang. Katulad po ng ang paulit-ulit naming sinasabi. Di ba? Okay, ikaw pa din. Anong iyong closing remarks? Kung may closing remarks ka. Ang ko lang yan, pre. Parang siguro this would apply to everything. Tangina, wag kayong pakialamero. Lalo na kung hindi naman hinihingi yung hindi naman hinihingi yung opinion mo. Di ba? Kung sa opinionated titos ko na naman. Hindi. Kumbaga, ang inaano lang naman natin dito is yung kumbaga in general parang ganyan yung napapansin nating nangyayari. Pero yun nga wag nating lalo na yung kung kamag-anak mo man yan o kaibigan mo hindi naman hinihingi yung payo mo, putang ina, pabayaan mo sila sa trip nila sa buhay. Natalya siguro yung tipong
Not to the point naman na extreme na, puta, alam mo nang nagdodroga yung tropa mo, hindi mo pa sasabihin. Hindi mo pasawayin. Parang ganun. Hindi naman sa ganun. Pero yun nga, when it comes to yung mga ganyan, kung may decision silang mag-anak or ayaw nila mag-anak, let them be, di ba? At the end of the day, sila naman yun eh. Kumbaga, di ba? Kung imbis na mangialam ka, enjoy mo na lang din yung sarili mong buhay. Ganun lang. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Papa Dens. Yun lang naman ang 2 cents ko dito sa ating Naway may matutunan ng mga katotpi natin sa ating pinagsasabi dito. Kasi medyo rin to eh. Medyo serious topic din to. Although ini-injecta natin ng mga katuwaan. Pero seryosong topic to. Diba? Pero yun nga pre, yung sinasabi natin, wala man kayo na pulot, sana na-entertain kayo. Ayan, yung mga laging motto ni Papa Dens, hindi man kayo makapulot ng magandang lesson dito, na-entertain kayo sana. Na-entertain man lang sana kayo. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Yes. Lalo na sa mga walang sawang nakikinig sa atin. Yes, at ang mga loyal subscribers. Isang malaking big shoutout sa inyo. Yes. Eto na nga, nagpapaalam na muna kami. Kung nga pala si Papa Densyo. At ako naman. Tito mong mas galit. At ako, sorry. Pucha, nalilito na rin ako. G. At ito naman pala ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit. At kami po ay nagpapaalam muna until our next episode. Peace and stay safe. Maraming salamat. Safe. Woo! The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.